Good morning. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Andito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan meron po tayong aralin o sitas na pag-aaralan sa araw na ito. Na ito po ay magsisilbing gabay sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ngayon po, dapat tayo dito sa pangalawang aralin. Sabi po sa pangalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 6. Ano kung sabi dito? Pinasisimulan baga namin muli na ipagkapuri ang aming sarili o kami baga ba ay nangangailangan gaya ng iba ng mga sulat na papuri sa inyo o mula sa inyo? Ngayon po, kung mapapansin natin dito, si Apostol Pablo nagsulat. Hindi ibig sabihin nagsulat siya para magmalaki, para magyabang. Katulad din naman yung mga nagpapahayag dito sa unahan. Hindi ibig sabihin, kaya kami nagpapahayag para sumikat o maging bantog ang aming mga pangalan. Kundi para sa kapakinabangan namin at ninyo na kaya namin tinatalakay ito, ginagawa ang ministeryo ng pangangaral ng salita ng Diyos, nililigtas din namin ang aming sarili. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay hindi lang para sa inyo na nakikinig. Kasama rin naman kami na tumatanggap ng aral na ito. Na dapat din, mabuksan din ang pag-iisip. Kung kayo nga nakikinig, nagsisi at nagbago, dapat ganun din kami na nangangaral dito sa unahan. Wala pong papurihan. Ang lumalabas nga yan, nagiging panuurin yung mga nandito sa unahan na gumaganap. Sapagkat sa isang beses lang sumablay at nagkamali yung aming pangangaral, kami po ang mapapahamak. Mas mabigat po ang hatol ng nagpapahayag ng salita ng Diyos dito sa unahan. Kayo ay aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Ibig sabihin, kayo ang aming sulat, sabi ni Apostol Pablo. Sa pamamagitan ng aral na ating binabasa, una natin tinanggap ang aral, nagsisi tayo. At pagkatapos doon, hindi pa tayo nakontento, nagbalik-balik na tayo sa templo. Ibig sabihin, katanggap-tanggap yung aral ng ating napapakinggan. Parang nahuhubog natin ang ating sarili, na kaya pala tayo nandito sa harapan na to, nakikinig ng Ebanghelyo dahil pala mayroong koneksyon yung Espiritong gumagabay sa bawat nakikinig at ganun din sa nagpapahayag. Kaya nagkakaroon ng unawaan, naiintindihan ang buong detalye ng Ebanghelyo. Kaya kung mapapansin po natin, yung mga nagpapagod dito sa unahan na nagsasalita ng Ebanghelyo, hindi po nasasayang ang kanilang laway sa kakasalita ng salita ng Diyos sapagkat may mga taong tumatanggap ng aral. Yun po yung importante. Lamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangisiwaan namin. Hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Dati po kasi, ang utos ng Diyos ay isinulat sa mga tapyas na bato. 2 piraso po yun. 10 utos. Kaya yung ginawa para merong batayan ang mga Israelita kung ano ang gusto ng Diyos, ano mang taglabag doon, ang tawag doon, kasalanan. Sa panahon natin ngayon, ang ipinangangaral ngayon, walang iba, hindi na isinusulat ang kanyang kautusan sa mga tapyas na bato. Kundi kung ano yung ipinapangaral na salita ng Diyos dito sa unahan, isinusulat na yan sa mga tapyas ng ating puso
ng Diyos ang ating puso. Yung pusong dating magagalitin, kapag nakarinig na ng salita ng Diyos, nababago po yung pagkatao. Kung dati po mainisin, ngayon, nung nakarinig ng salita ng Diyos, hindi na siya naiinis. Kung dati mainitin ang ulo, nung makarinig ng salita ng Diyos, payapa ng isipan. Ibig sabihin, kapag ang salita ng Diyos nakasulat na sa bawat puso ng bawat isa sa ating tumanggap, ang tanong, paano siya makakapasok sa puso? Hindi ba binigyan tayo ng dalawang tainga? Sabay natin pakinggan ng dalawang tainga nang sa magpanagpo sa gitna. Paano kung may problema yung kanan? Tinanggap lang nito, lusot dito. Wala tayong natutunan. Ang mangyayari po niyan, nasayang lang yung effort, gumastos pa tayo ng pamasahe, nakarating tayo dito, tapos wala tayong natutunan. Ang importante po dyan, hindi nasayang yung pakikinig natin ng Ebanghelyo. Dapat matalagay sa ating mga puso. Kasi po, ang Espiritu Santo, sa oras na ang isang tao'y nagsisi at nagbalik loob sa Diyos at binago ang kanyang buhay, sabi nga, sa biyaya kayo'y nangaligtas hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ibig sabihin, yung mga ginagawa nating kabutihan sa kapwa, hindi po yan makapagliligtas sa atin. Kundi, yun ay resulta na lang pagkatapos na tayo'y mabiyayaan ng kaligtasan galing sa Diyos. Yan po ay regalo ng Diyos sa bawat nakikinig at tumatalima sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Ibig sabihin, bakit sa puso inilalagay? Hindi dito. Kasi dito po sa ulo, mayroong pride. Mayroong kataasan. Kapag nasasaling yung pride, minsan, mabilis pa yung dinig magsalita. Pero sa puso, mayroon kasi itong pakiramdam. Kaya diyan isinusulat ng Diyos. Pinoproseso lang nitong utak kung paano niya mauunawaan yung salitang kanyang pinapakinggan. Diretso sa kanyang puso. Kaya po yun ang importante po. Yung Ebanghelyo na tinatanggap ng ating tainga dapat makapasok sa ating puso. Paano kung may kabigatan sa puso? Pananaghili. Ano sabi ko ng pananaghili? Maurihon. Dapat sana sa kapwa mo na, kinuha mo pa. Kapag meron tayong ugaling gano'n, ang mangyayari po yan, walang buwang yung salita ng Diyos. Kaya kung maalala natin kapanganakan ng ating dakilang Panginoon, di ba ga? Siya ay salita na nagkatawang tao. Ibig sabihin, yung kanyang hinigaan na isang maruming sapsaban, lumalarawan yun sa ating maruming puso. At si Kristo, na nakahiga doon, lumalarawan sa salita ng Diyos. Kinakailangan baguhin muna, i-reprogram yung laman ng ating puso. Kasi kung halimbawa, pampuno na lang, pero hindi nawala yung pride, yung ego, o yung magiging madamdamin at dating ugali, useless. Dapat yan, ang nakapundasyon po dyan, aral ni Kristo. At si Kristo mismo, ang magbabago po niyan sa pamamagitan ng kanyang salita. Anong sabi niya? Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng mga salitang aking salita. Ibig sabihin, ang nagpapabago sa tao, hindi po yung sarili niyang gawa, kundi ang Espiritu Santong nagbabago sa ating pagkatao. Ano pa sabi nito? At ang gayong pagkakatiwala sa Diyos ay taglay namin sa pamamagitan ni Kristo. Totoo po. Kaya po yung mga alagad ng ating dakilang Panginoon, magmula kay Simon Pedro hanggang kay San Pablo, lahat sila nag-i-effort, lahat sila nagsasakripisyo ng pangangaral ng salita ng Diyos para maraming tao ang mahikayat at magbalik loob sa Diyos. Kaya rin po sa panahon na yun. May mga sinugo na iba-ibang mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Ang problema, nasa management. Kasi ang ginawang iglesia ng Diyos,
ay tinatag ni Kristo pangkalahatan. Kaya kung meron tayong pagsunod ng buhay ni Kristo, ang ginawa kasi, ginawang divisyon ng mga tao, mga leader ng simbahan, pagkakalaban na nga, minsan nagtatalo-talo pa, nag-aaway-away. Wala na sa kanila ang kapayapaan. Ang itinatag ni Kristo, pang worldwide, ibig sabihin, nananahan siya sa bawat puso ng bawat isa sa atin. Sabi nga, maging matalino kayong katulad sa ahas at matimtiman katulad sa kalapati. Kung halimbawa, ano ang katalinuhan ng ahas? Totoo, normal sa atin na nagtatalo tayo, nag-away-away. Pero ang ahas, kapag nagagapit niya ang kanyang kalaban na ahas, siya pa ang hahanap ng ibang gagamot sa kanyang kapwa ahas. Ano kaya kung itry natin gawin yan? Ang katalinuhan yan. Totoo, nagsagutan tayo, pero pagkatapos, sabi na, pasisya ka na brad, pasisya ka na sis. Na ano lang ako ng init ng ulo. Hindi ba ang ganda? Ano ba sabi? Matimtiman katulad sa kalapati. Kapag meron ng kaguluhan, dumidistansya na. Yan po yung importante kasi kung hindi natin na-control ang ating emosyon at nakapagsalita tayo ng hindi mabuti, baka ikapahamak pa natin. Kaya siyempre, dumidistansya ka na. Kahit sa mga tahanan, kapag mayroong alagang kalapati, kapag mayroong nag-aaway-aaway na mag-asawa, pati anak, lumalayas ang kalapati. Ganun po yung pag-ugali nila, matimtiman. Ano ba po sabi nito? Hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili, upang isipin ang anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Ito po. Hindi po dahil sa inyo kaya kami nandito, kundi nandito kami nangangaral, sinugo ng Diyos. Kaso ang tao maraming pamantalang hinihingi. Sige nga, pakitaan mo ko ng ebidensya na sinugo ka ng Diyos. Spiritual po ang usapan na yan. Wala sa papel. Kasi po yung mga karunungan ng tao dito sa ibabaw ng sanlibutan, kamangmangan yan sa Diyos. Kung mapapansin po natin, ang karunungan dito sa sanlibutan, limitado lang. Halimbawa, nagklase ka mula elementary hanggang matatapos ka ng college, naging abogado. Pagpatay ba ang tao, abogado pa rin ba? Hindi na. Hanggang kamatayan lang ang titulo. Kahit valedictorian ka pa dyan, ano pang natapos, sa oras na namatay ng tao, wala na po yung title. Inilalagay na lang yan ng mga namatayang dinadagdag bilang alaala ng kanyang mabuting ginawa. Pero po, kung mapapansin po natin dito, lahat ng mga sinugo, merong nagsugo. Wala kayo kung walang tagapangaral. Kasi, ano ang papakinggan natin kung walang nagsasalita? At wala rin kami kung walang nagsugo. Ibig sabihin, ang power nagmumula sa taas pababa. Kaya kung mapapansin natin, yung kautusan, halimbawa, hindi po nagkaroon ng kautusan dahil sa tao, kundi ang Diyos ang gumawa ng pamantayan na dapat sundan ng tao. Yun po yung importante. Ibig sabihin, ang command galing sa taas, pababa, sa kababa-babaan. Hindi galing sa baba, paakyat. Ibig sabihin, Diyos mismo ang pinanggalingan ng lahat papunta sa kanyang mga propeta noon, hanggang sa dumating ang ating dakilang Panginoon na buhay bilang isang tao. Tapos nasundan naman ng kanyang mga alagad na naging apostol. Hanggang ngayon, nagpatuloy po ang pangangaral ng salita ng Diyos. At maraming ang mga tao ang nasakripisyo ang buhay para lang isulat ang banal na kasulatan na ito. Na sinuman magpursige na isulat ito para maunawaan ng tao, ipinapapatay ng mga Romano. Ganon po kahigpit ang pagsasalin lang ng kasulatan. Pasalamat tayo sa panahon ngayon dahil babasahin na lang natin.
ibinibigay na nga lang, minsan libre pa, hindi pa natin tinatanggap. Kasi po, walang puwang sa ating puso ang salita ng Diyos. Anong sabi ng ating dakilang Panginoon siya'y tuksohin? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, kung pinakikinabangan natin ang pagkain material na inilalapag natin sa ating mga hapag, sa ating mga dulang para kainin, nakalagay sa pinggan, may kutsara pa, kakainin na lang natin, kalakasan yun ang ating lagawan. Meron pa palang kailangan, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Dapat gawin nating habit na kaya pala tayo nagkakamali, kaya pala tayo hindi na nagiging maayos yung lakad ng ating buhay, nagiging masama ang ating ugali, dahil kulang tayo sa pagsimba, kulang tayo sa paglilinis ng ating kalooban. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay tinapay din na kailangan ng bawat isa sa atin para makapagpasya tayo ng tama. Para makapag-isip tayo ng tama. Para masunod natin kung ano yung mabuti at hindi yung masama. Sa makatuwid, pagsunod po yun sa kalooban ng Diyos. Kaya, mayroong mga tagapangaral na salita ng Diyos. Walang iba, may mga pastor, may mga ibang hilista, at may mga iba pang tagapahayag ng salita ng Diyos. Lahat ng yan sinubo. Kasi po, kailangan ng tagapangaral para naman doon sa mga tagapakinig. Ano ba po sabi dito? Na sa amin naman ay nagpaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay buhay. Ibig sabihin, bilang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kasi hindi ibig sabihin po, kami lang yung nandito. Hindi ba nagpapalipat-lipat lang naman yung kalagayan ng tagapangaral ng salita ng Diyos. Kasi halimbawa, first timer ka ngayon, tapos nabuksan na yung pag-iisip, nagpabalik-balik ka na sa pinto. Darating ang panahon kung kalooban ng Diyos, ikaw na rin nagsasalita dito. Ganun po yung kalooban ng Diyos. Nagsasalin-salin kasi malay natin, meron pa tayong angking karunungan at kalaman na pagpahayag ng salita ng Diyos tapos itinatabi natin ang ating sarili na hindi ako pwede. Sa totoo lang po, nagsasalita kami dito sa udyok ng Espiritu Santo. Hindi sa sariling kaunawaan dahil ang utak natin ay limitado lang. Simlaki lang nito, tapos pupunuin mo yan ng karunungan. Saan ka kukuha? Siyempre sa Espiritu gumagabay sa bawat isa sa atin. Ito po ang nagtuturo sa atin. Kaya ngayon, ang pinapakinggan natin, hindi na sa pamamagitan ng titik, kundi ng Espiritu. Kasi po, kung halimbawa, nakasulat pa rin sa tapyas na bato, daliri ng kamay ang ginamit, marami po ang hindi makasusunod. Pero kung nakasulat sa ating mga puso, sapagkat pwede pong baguhin ang ating pagkatao. Kasi po, nandidiyan na mismo ang magiging kalaban natin po dyan, ang sarili nating konsensya o budhi. Ito na po yung panahon na ang sino mang tumanggap ng aral ng salita ng Diyos, isinusulat ng kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Sa makatuwid, kung ano man ang senaryong ginawa natin, nagkamali tayo ng pasya, napahamak tayo, nakasulat lahat yun sa aklat ng buhay. Witness po ang Espiritu Santo nanditiyan sa ating mga puso. Kaya, pakaingatan natin ang ating sarili, gawin natin yung mabuti, kung ano ang nakalulabot sa Diyos, ayon sa kanyang aral at salita na ating tinanggap. Sa bawat oras ng pakikinig natin ng Ebanghelyo, saan man tayo pumaroon, anumang simbahan, basta may aral, ipasok natin yan dito sa tainga hanggang makarating sa ating mga puso. Siguro po, hanggang dito na lang pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat sa Diyos. At anuman ang ating kahilingan, karaingan, ipagkatiwala natin sa Diyos, sa ngalan ni Kristo. Salamat
at mapagpalang araw sa bawat isa.